Marami sa atin kapag sinabing Antipolo ang naiisip yung katedral, pero aminin na natin, marami sa atin dumadayo rito para sa suman, kasoy o di kaya kakanin. Meron akong nakilalang negosyante, 1970s pa lang, itinayo na niya ang kanyang maliit na tindahan at ngayon, patuloy pa rin ang kanyang kitang-kita. Isa sa mga OG tindera sa gilid ng Antipolo Cathedral, si Nanay Inday. Ang kanyang specialty, homemade suman. Inday, kwento mo naman kami, paano ka ba napasok sa pagtitinda ng mga kakanin? Nakatira po kami sa Kainta. Ang tinitirhan po namin nung araw ay magsusuman po. Yung mister ko, tumutulong-tulong po doon sa pagsusuman. Pero walang bayad po. Kasi pakain na kami doon, bahay pa kami. Sabi niya sa amin maghanap kayo ng palengke na pagtitindahan ninyo. Hindi sapat ang kinikita niyo. Gamit ang hiniram na 5,000 pesos, namuhunan sa paglalako ng suman sa Antipolo si Nanay Inday. Basket ang hawak namin, no? Pag maglabasan ng simbahan, pag di ba, oras-oras may labas ang simbahan. Sugod kami doon. Minsan, dadating ang manghuli. Huli ang suman namin. Bawal ba? Bawal? Opo, bawal. Huli na naman kami. Dadalhin na naman ang paninda namin sa headquarter. Pupuntahan mo doon ang paninda mo at kukunin mo doon. Lugi na. Hanggang inaabot po kanyang hapon, gabi. Labasan ng gabi ng alas 6. Hanggang hindi kami umuwi hanggang hindi mauubos ang suman namin. Suman, Opo. Di man naging madali, pananampalataya ang naging sandigan ni Nanay. Manay na. Maawa po sa akin. Tulungan niya kami. Hirap na kami sa buhay. Hindi na po namin kaya talagay habang buhay kami maghihirap. Kaya tuwing makatapos kami magbibenta na sumalpasok simbahan. Hanggang sa dinggin na nga ang kanyang panalangin. Nagkaroon siya ng inuupahang pwesto sa halagang 30 pesos kada araw. Kaya madami ng suki ang dumadating. Marami ka ng suki, yung mga ano kasi natatandaan ka na dyan. Talaga ako pa hinahanap Hanggang si ngayon? Inday, opo. Yung suman ni Inday, siya kay Inday kami. Mula nga kay Nanay Inday, ipinagpatuloy rin ng kanyang mga anak ang pagsusuman. Gaya ni Apple na mas piniling tulungan ng kanyang ina kaysa ituloy ang pag-nurse. Okay, Apple. Gunsong anak ni Nanay Inday, bakit naisipan mong na ituloy yung negosyo ni Nanay? Kasi po, pag nag-nurse po ako, 400 a day po ang sinasahod ko. Nag-try po ako mga 4 months. So, yung pamasahe po, yung pagkain, pagod pa, wala na natitira. So, sabi ng ate ko, magtinda na lang daw ako kay Nanay. Kaya, nung pandemic po, ako na po nag-manage. Ano ba kakaiba sa suman nyo? Sariling gawa po kasi namin yan. Pwede nyo pong tikman. Sige nga, ano bang kakaiba sa suman ninyo, Apple? Ito po. Yung lasa niya yung classic na suman. Yung, alam mo yung humahawa yung lasa nito? At syempre, hindi pwedeng ako lang ang makatikim na mga classic na pasalubong ng Antipolo. Sige, Apple, kailangan kong bilan ng pasalubong yung mga kapatid ko. Baka sabihin, pumunta-punta ako Antipolo, wala akong dala. Pero given na lahat sila, dapat may suman. Okay, matik na yung suman natin. Coconut saka yema. May maliit ba ng yema? Meron po. Ayan, perfect. Plain, adobo, saka sweet kasoy. Ayan. 870, sold na. Ilang tao na yun, no? Pang-5. In fact, more pa. 870 pesos. Hindi ka nalugi. Dahil sa wastong pagpapaikot ng pera, marami nang naipundar si Nanay Inday mula sa pagsusuman. Malaki-laki na. Nakuhulog-hulog ako sa bangko. Araw-araw naghulog ako kahit ano. Nagde-deposit ka? Ha? Nagde-deposit ka sa bangko? Nagde-deposit ako. Hindi ko malaman. Nakamilyon ako. Hulog. Wala. Hindi ko alam. Pinatunayan ni Nanay Inday na ang malagkit na pagsasama ng sipag, tiyaga at pananalig maaaring magbunga ng tagumpay. Mga kapatid, Jess De Los Santos po, huwag magpauli sa mga umaaksyong balita at napapanahong issue sa bansa. Para sa mas malawak na balitaan, mag-subscribe at mag-follow sa social media pages ng News 5.